Okay mga karusi, welcome back again sa channel na to. Bali may panibagong review na naman tayo ng motor ng Rusi na mas kilala sa tawag na Rusi SC125 Gala Sporty. Yan po, malinaw po, kita naman po. Bali magbibigay naman tayo ng idea para sa mga gustong maglabas ng ganitong unit, kung ano ba ang meron dito sa SC125 Gala Sporty ng Rusi. Bali nga pala, halawig lang rin to sa SC125 nilang Gala, pero hindi po siya sporty. Ito po kasi sporty po kasi ito, pero halos pareho lang sila. Okay, umpisa na po natin ang review. Dito po, umpisa natin sa kanyang unahang bahagi. Bali dito po sa kanyang unahang bahagi, inyo pong mapapansin ang kanyang mugs. Yan po, halos nakawig lang din po sa dati na Gala po. Disc brake na nga rin po pala siya. Yan po, ang size po ng kanyang disc plate, ito po yung disc plate ay 3mm. Ang size ng kanyang gulong ay 70, 90, rim 14. Bali yan po yung kanyang, bali yan po pala yung kanyang telescopic fork. Ito po, may sticker lang po yan ng Rusi. Yan naman yung kanyang front fender o pinakaunahang tapalodo po. Ito po, okay naman po siya. Bali nakakabit na rin po siya sa kanyang telescopic fork. Yan po, at meron din sticker ng Rusi. Yan, bali napaka-forma po niya talagang tingnan. Ito nga po paling kanyang speedometer cable. Ayan po, bali kung pagmamasdan siya talaga. Yan, sobrang forma po niya talaga. Bali yan yung side ng kanyang unahan po. Bali yan nga pala yung kanyang headlight at yung mga flasher, fog light. Yan po, ito nga pala yung kanyang flasher o yung signal light po. Yan po, meron po ritong sticker ulit ng Rusi po. At dito naman po sa kanyang headlight, dito po party, ito po yung kanyang daylight running light po. Yan po, LED po siya, pero kung itong kanyang pinakang headlight, hindi po yan LED, pero napaka-forma po niyan tingnan. At meron po siyang design na ganito po, kaya po siya sporty. Yan po, isa rin po yan sa nagpapa-sporty sa kanya, kasi yung iba po wala pong ganyan. Dito po sa kanyang parteng itaas, may nakalagay po ritong Gala. At ito po yung pinakang manibela na po niya rito po. Ayan po, wala po siyang headlight dito, sticker lang po ng Rusi. Ito po yung kanya mga preno po, yung dalawa na po yan. Ngayon naman, dapat tayo dito sa kanyang likurang bahagi. Ang size ng kanyang gulong ay 80, 90, rim 14 din po. Ibig sabihin, mas lumaki po yung exterior sa likod kumpara sa harap po. Pero yung rim po niya, same pa rin po, rim 14 pa rin po. Yan naman po yung adjacent sa preno po sa likuran. Bali hindi po kasi ito disc brake po, mechanical brake po. At kung gusto po nyo ilipat dito yung shock, yan, pwede rin po siyang i-adjust. Yung shock nga pala nito halos pareho lang din po sa dati. Yan po, kung gusto po nyo i-lowered. At ito po yung isa sa pinakamahalagang bahagi rin po niya na pinapalitan po ng gear oil. Kasi pag natuyan po yan, ang loob niyan ay may mga bearing po, pwede po kasing masira po. Yan po, ito nga pala yung pinakang ano po, nasa loob niyan yung pambelt po. Ayan po, tapos ito po yung kanyang kick starter po. Yan, ito naman po yung kanyang
air cleaner po. Yan, may nakasulat po na Euro 3 SC125. Yan po yun. Ito naman po yung pinakang putres po para sa angkas po. Yan. Dito naman sa kabilang side po niya, mapapansin po niyo yung kanyang muffler o yung tambucho po. Ito po, ayan. Bali, may cover po pala yan para hindi po mapasok yung angkas. Bali, tanggalin natin ito para balik na lang mamaya. Alaman po natin. Ayan. Yan po. Bali, plastic nga pala yan para po hindi po mapasok yung angkas kung sakaling mapadikit po dyan. Kasi yung pinakantambutso po niya, ito po. Kaya maganda po may ganito po. Tapos ito po may chrome po siya rito na nakalagay po stainless chrome po. Kaya maporma. Bali nga pala, napansin ko rin pala dito po. Ang tapalodo po niya ay dalawa. May isa po dito at saka dito po yung rear fender. Yan po. Ito po suporta po yan para hindi po madumihan yung makina po. Bali, ito po yung pinakang ano po niya yan, hangin po. Isa po sa tumutulong para hindi po mag-overheat yung makina. At nandyan po nakalagay yung stator coil sa loob po niyan. At ito naman po yung para sa lagayan po ng langis kung kayo po ay mag-change oil. Ngayon naman dako tayo sa kanyang likurang bahagi. Dito po. Ayan po yung kanyang stoplight o yung pinakang ano po ng kanyang tail light po. Yan po. At yung magkabilang puti po, ito po sa flasher po niyan, left and right po. Yan. Dito sa ibaba po niya, mayroon din pong reflector para po makita po pag nailawan. Kita po nung kasunod ninyo. At ito naman para sa kanyang seat cushion lock o yung pinakang ano po, lock para mabuksan po yung upuan. Bali, ito po yung kanyang carrier po, yung back seat. Hawakan po ng angkas. Maganda po siyang hawakan. Bali, maporma po siya. At ito naman po kanyang upuan po, makapal po yan. Kaya hindi po makangalay upuan po. Sakto-sakto po. Para sa driver at sa angkas po. Dalawa nga rin po palang stand yan, isang center stand at isang side stand po. Yan po kita po sa baba. At ang kanyang ano po, dito po sa kanyang center, yung pinakang tinatapakan po ng driver, napaka cool po niya. Hindi po siya madulas, magaspang po yan. Kaya saktong-sakto po. Kita po niya mga ganyan-ganyan po niya. Yan, magaspang po yan. Dito naman po sa kanyang parting itaas, dito po sinasabit kung meron po kayong pinamili, mga naka-plastic, sakto po siya. Bali pang 1 kilo lang po yung bigat na kaya niyan. Dito naman po sa kanyang parting itaas po, ito po yung pinaka mga bulsa po niya rito. Kabilaan po yan, lagayan po ng mga gusto po ninyo ilagay, cellphone, barya, habang kayo nagte-travel po. Dako naman po tayo sa kanyang instrumental panel o yung dashboard po niya. Ito po, bali hindi po siya digital. Yan po, kitang kita po. Ito po yung sa gauge po ng gasolina kung empty or full. At ito naman yung kanyang emblem na Rusi. At dito po sa gabi lang po kasi nakikita yung mga function niya rito sa mga flasher o high and low. Nandito po yung kanyang mga function po sa left and right po ng flasher. Yan po yung sa busina, high and low ng ilaw at sa preno po. Sa kabilang side naman po, dito po yung push starter na ginagamitan ng battery at dito naman yung kanyang switch ng ilaw. At ito po ay isa rin mahalaga, yung emergency stop button. Kung sakali pong nag-wild o mataranta po kayo, pwede po ninyong i-off po, lalo na sa mga baguhan pa lang pong nagmumotor. At pwede rin po ninyong i-off kung gusto ninyo na hindi na po pinapatay sa kanyang susian. At sa mga nagtatanong pala kung Euro 3 po pala ito, opo, Euro 3 na rin po ito.
Ngayon naman, tetestingin po natin yung kanyang mga ilaw. Kailang maaga pa po masyado. Karagdagan nga muna pala bago natin testingin yung kanyang mga ilaw. Ito nga pala yung kanyang tangke po. Nasa 3 liters lang po ang laman yan. At nandito po kanyang chassis number. At ito naman yung kanyang compartment. Ganyan lang po siya kalaki po. Yan po. Dito po yung battery dahil wala pa nga pong battery yan dahil brand new po. Hindi pa po nilalagyan po. Pero mamaya lagyan po natin ng gasolina para matesting po natin yung kanyang mga ilaw. Yung binili ko nga palang gasolina, nandyan ba? Okay. Ngayon naman po, iikutan natin siya para makita po natin yung bawat anggulo po niya. Yan po. Ngayon naman po, lagyan natin ng gasolina para matesting po natin kung ano po yung tunog po. Marinig naman lang po natin. Dahil wala po siyang battery, ang gagamitin po natin ay yung kickstarter po niya. Yan po. Ayun, one click lang po siyang pandarin. Napakadali lang po niyang pandarin. Ngayon po, pakinggan po natin tunog kanyang makina po. Napaka-smooth po niyang umandar. Ayan po. Ngayon testing po natin yung kanyang daylight, running light. Umandar na po. Kahit yun na po natin pala ito testingin ng gabi. Kahit ngayon araw lang po. Kahit maliwanag po. Ayan po, paandar na po natin. Ayan. Parang medyo nag-blink po siya kasi mahina po yung pumapasok na supply ng kuryente. Hindi katulad po pag may battery po. O ayan po, yung kanyang headlight. Ayan po. Ngayon naman po, testingin natin yung kanyang signal light po, left and right. Ayan po. Linaw po kitang kita po. Wala pa pong battery yan, pero kung may battery yan, mas malakas pa po yan. Ito naman po sa kanyang likuran po. Ayan po. Hindi nga po pala yan LED. Puro ano po yan, peanut bulb. Ayan po sa kanyang signal light. Bali ito nga po pala yung function po niyan. Yan po, katulad po yan, nakikita po ang green. Yan po sa gilid po yung mga function po niya. At dito po yung high and low. Bali blurred pa rin po siya kasi may plastic pa po yan, hindi pa po tinatanggal. Bali yan, kahit di na pala natin kunan ng madilim. Okay naman na. Na-testing naman na natin yung mga ilaw niya. At okay naman yung mga kuha. Okay mga karusi, bali gaya nga na sinabi ko kanina, hindi na natin siya kukunan ng madilim kasi yung kuha naman niya ng umaga, kahit umaga siya, malinaw naman yung kuha natin yung sa kanya mga ilaw at flasher. Ngayon, usapang presyo na lang tayo. Bali ang cash price nga pala niyan ay 43,500 pero still negotiable pa rin po pala siya. Ngayon, kung hindi naman ninyo kayang kunin sa cash price, pwede naman sa installment. Ang installment niyan sa monthly amortization, pag nagbigay ka ng 3,000 para sa registration fee, ang monthly amortization niya is 2,035. Pero kung up to date naman ang bigay mo, may rebate pa yan. Bali 1,735 lang siya. Kaya mas mura na yung presyo niya. So wala na akong masabi. Bali masabi ko na lang ay salamat sa mga sumusuporta pa sa channel na ito, sa aking mga subscriber. Thank you pa rin.
Bali kung bago ka pa lang sa akin channel, subscribe ka na. Pakiclick na rin notification bell para maging updated ka sa mga bago pa kang video. Bali yun lang mga karosi at maraming salamat. Thank you.